Sino nga ba ang ligtas sa BIR audit kapag nagpapasara ka na or nagpapakancel ng business registration sa BIR? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung nagbabalak ka magpasara ng negosyo mo ngayong taon pero natatakot ka dahil baka bigla kang i-audit at kalkalin ng BIR yung mga documents or records mo, para sa iyo ang video na to. Ngayong araw sasagutin natin ang pinakamainit na tanong ng mga negosyante. Sino ba ang ligtas sa BIR audit kapag nagpapasara ng business ngayon? Unahin muna natin yung lumang sistema. Bakit may automatic audit pag nagpapasara ng business dati? Sa lumang sistema, ang pagpapasara ng negosyo ay parang pag-invite sa BIR na silipin yung accounts mo mismo. Automatic audit ang tawag doon. Baka may na-miss ka, may hindi ka nagawa, or meron ka palang dapat bayaran. Kapag ganon, merong penalty. Kaya kahit isang maliit na sari-sari store or freelancer, dadaan ka pa rin sa butas ng karayom at pwedeng mahanapan ng tax discrepancy. Pero buti na lang nagkaroon ng Revenue Memorandum Circular Number 047 of 2026. Narito na yung malaking pagbabago na merong malaking benepisyo. Sa ilalim ng memorandum na ito, nagtakda ang BIR ng malinaw na rules kung sino lang ang pwedeng i-audit at sino naman yung ligtas at hindi na required i-audit pag magkapasarahan ng business. Micro taxpayer. Para maunawaan natin kung sino exempted, kailangan muna nating alamin kung sino ba yung micro taxpayer. Hiniwalay na ng batas ang mga taxpayer base sa laki ng kanilang kita at ari-arian. At ang may pinakamalaking proteksyon pagdating sa business closure ay yung mga tinatawag na micro taxpayer. Sino sila? Merong dalawang threshold na sinusunod. Kailangan nating tingnan yung dalawang threshold na yon o limitasyon na itinakda mismo nung circular. Unang threshold ay nakabase sa benta or gross annual sales. Upang maituring na micro taxpayer, ang kabuuang benta mo o gross sales sa nakaraang taon ay hindi dapat lalagpas sa 3 million pesos. Again, gross sales yan. Kapag ganyan, ibig sabihin halos karamihan ng mga maliliit na tindahan or online sellers or freelancers ay pasok sa limitasyon na to. Pero meron pang pangalawang threshold, gross assets naman, by the time na nag-a-apply na kayo ng business closure sa BIR. Itong pangalawang threshold na to, ang pinaka-check niya ay yung assets mo, gross assets nung nagpapaklose ka na or upon retirement. Ang kabuuang halaga ng ari-arian ng negosyo mo gaya ng equipment, supplies, o cash sa business account sa mismong araw ng pag-file ng closure ay dapat hindi lalagpas sa 8 million pesos. Kung naabot mo yung threshold na dalawa, yung less than 3 million of sales at less than 8 million of assets, exempted ka sa mandatory tax audit. Kailangan mo na lang isubmit yung mga requirements. So kung pasok ka sa dalawang threshold na to, ang ibig sabihin lang niyan ay wala ka nang dapat asahan mula sa BIR na mag-i-examine or mag-iimbestiga ng book of accounts mo by the time na nagkapaklose ka na ng business. Linawin din natin na baka may mga katanungan katulad nito. Ang exemption ba sa audit ay nangangahulugang exception na rin sa mga penalties o sa utang sa BIR? Hindi. Linawin natin na dahil exempted ka sa audit, hindi ibig sabihin ay exempted ka na rin sa mga liabilities mo sa BIR. Kailangan munang isettle iyan. Kung may nakikita ng active open cases or unpaid liabilities, ang system laban sa'yo, bago ka mag-close, kailangan mo munang isettle yon mismo sa BIR. Sino naman ang hindi ligtas sa audit? Obviously, yung mga hindi kasama sa micro taxpayer. Sila ay pwedeng maklasify as large taxpayer. Ibig sabihin, mas malaki sa 3 million yung gross sales nila o mas malaki yung assets nila sa 8 million pesos. Kapag ganyan, dadaan ka pa rin sa internal verification o audit ng BIR bago ka makakuha ng tax clearance. Ngayon, ano ang mangyayari kung may active letter of authority or LOA ka na from BIR bago ka mag-apply ng business closure? Kung sakaling meron ka ng pending case sa BIR, kahit micro taxpayer ka pa, kailangan munang i-resolve iyon, kailangan munang matapos yung pag-audit bago ma-process yung application mo for tax clearance
para sa closing ng business. Ngayon naman, sagutin natin yung tanong na gaano katagal kaya pwedeng makuha yung tax clearance kapag nag-a-apply na ng business closure. Para sa mga micro taxpayer o yung mga walang pending audit, dahil wala nang mandatory na pag-audit nga or pag-check sa account mo, mararanasan mo yung tinatawag na 3 working days para sa pag-release ng tax clearance mo. So by the time na nag-apply ka ng tax clearance for business closure at walang nakitang open cases, within 3 working days, dapat makuha mo yung tax clearance mo mula sa BIR. So kung summarize natin o kung ano yung pinaka-highlight ng changes na to, tinanggal na ng BIR ang takot sa audit para sa mga maliliit na negosyante. Kaya kung may nakabinbin kang inactive registration, gamitin mo ng pagkakataon na to para linisin yung account mo ng ligtas at walang kaba. Pwede nang magpa-close ng business sa BIR. Pwede nyong i-check yung page or channel namin para sa steps on how to close your business sa BIR. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!